Masayang araw po mga ka-PL. Aba, lumarga na naman pala si Junior Bangag pa Amerika, mga kababayan. Hindi man lamang po yata nagbigay ng abiso na mayroong pupuntahang event ang minamahal ninyong presidente. Ha? Walang abiso. Ewan ko lang mga kababayan, di ako sigurado kung nagbigay ba sila ng abiso o baka nakalimutan ko lang. O baka akong may mali. No? Kayo pong tatanungin ko, pero po ba kayo nabasa abiso? Na sa mga susunod na araw, ganyan, di ba? Dati, naglalabas naman sila ng minsan nga, isang buwan pa bago mangyaring event, nagbibigay sila ng abiso O na mayroong pupuntahan ng presidente, Huwag nyo nga hanapin pag may bagyo. Ngayon wala. Lumarga, nasa Amerika. Ano ang gagawin nila, mga kababayan? Nagtatanong lang po kami, Presidential Communications Office, Dave Gomez, baka mamaya gawan ninyo kami ng istorya na nagpapakalat kami ng istorya, ng fake news, Nagtatanong kami, ano bang ganap? Ewan ko lang, hindi ko talaga sigurado. Wala akong matandaan na mayroong dadaluhan na importanteng kaganapan si Junior Bangag sa Amerika, mga kababayan. Hindi kaya kailangan na talagang lumipad doon para operahan, di ba, yung kanyang diverticulitis. Baka lumala na. Nasabi ni Auntie Claire na maximum pain na di umano, mga kababayan. Kumbaga sa 1 to 10, talagang max na, nasa itaas na, nasa number 10 na. O baka yun na kaya ang dahilan? Nagtatanong na naman po, hindi po kami nagpaparatang, Hindi kami nagpaparatang. Pero, ang nakaputang ina, mga kababayan, ay yung kanyang ginawang kahalili, Diyos ko po, si Batman. Kung hindi ako nagkakamali, mga kababayan, ngayon lang yata nagkaroon ng acting president na hindi naman po nakapag-practice ng lawyer, mga kababayan. Si Batman, si Ralph Recto, mga kababayan. Eto po, ang kumakalat ngayon sa social media, mga kababayan. Basahin ko po, napareact po si si Madam Malutikia, mga kababayan. Ito po yung kanyang reaction. Walang acting president na ES. Yan. Sabi pa nga, sa kanya, mas matindi. Wala pa lang maging karapat-dapat na acting president na ES. Ayan, sabi ni tawag nito, Malutikia, ano ba yan? Nalilito na ako. Diretsahang pinabulaanan ng political strategist na si Malutikia ang mga kumakalat na post sa social media na tinawag si Executive Secretary Ralph Recto bilang acting president, mga kababayan ko, Diyos ko po. Ayon kay Tikia, walang batayan sa saligang batas ang naturang level o label, Bagamat kilala ang ES bilang little president na tagapagpatupad ng mga direktiba, hindi ito nangangahulugang maaari siyang humalili sa kapangyarihan ng Pangulo. Sino ba dapat? Walang iba. Siyempre, kundi ating pangalawang Pangulo sana ang ginawang acting president ni Junior Bangag, mga kababayan. Yan po ang nakakaputang ina. Bagamat nung mga nakaraang biyahe niya, meron pong silang sinasabing halimbawa, si Bersamin muna ang tawag nito, ang
Caretaker, yan. Caretaker po eh. Caretaker ang gamit nilang lingwahe eh. Caretaker. Ha? Sa Palasyo Malacanang, habang nasa Epic Summit, kunwari, ayan, si Junior Bangag, caretaker. O, di ba? Ito, iba na ho ito, mga kababayan. Pinalalim na po nilang kahulugan ng caretaker. Acting president na po. Nako, delikado. Baka mamaya, ito, magdeklara ng martial law. Halimbawa, magkaroon ng malakihang rally. Tapos, meron na kaunting komosyon. Mga pulis at ng mga rallyista, pwede po nilang gawing rason yon, mga kababayan. Tandaan po ninyo, uso po ngayon ang bendalo. Di ba? Pag pinairal nila ang bendalo na naman, mga kababayan, napakadali lang po nilang laruin ang lahat ng gusto po nilang gawin, mga kababayan. O, ito pa. Nauna nang naging usap-usapan sa social media ang mga larawan at mga ulat kung saan si Recto ang nanguna sa mga pulong ng gobyerno kabilang ang mga talakayan ukol sa oil crisis at pakikipag-ugnayan ng mga business leaders, mga kababayan, o sa mga business leaders, ha? Pakikipag-ugnayan niya. Siya po ang nangunguna sa mga yan. Hindi po si Junior. Ano ba na talaga na nangyayari kay Junior? Bakit parang pilit na lang po yung kanyang mga pagdalo sa mga event, kung totoo man yung mga kumakalat na yan na nandun daw siya sa araw ng gagitingan, tapos kahapon meron na naman silang ginawa ko noon na nagpakita pa rin ng mga litrato man lang po. Yung damit parehas lang. Ito pa, bagay na lalo pang umiingay kasabay ng mga naunang isyo kung saan napansin umano na hindi si Pangulong Marcos ang nanguna sa ilang pampublikong aktibidad. O di po ba? Ayan po yun, mga kababayan. Si Ralph Recto di umano ngayon ang namumuno sa bansa. Acting president di umano siya ngayon, mga kababayan. Dahil po doon sa litrato na kumakalat, meron siyang mga kausap, meron siyang mga ka-meeting. Di ba? Ang dami na pong mga ganap sa bansa, mga kababayan, na nakakapagtaka. Lalo na sa isyong pampolitika at sa Administrasyong Marcos, nakakapagtaka. Minsan mapapaisip ka eh. Masamang mag-isip ng masama, pero hindi maiwasan mga kababayan eh. Di ba? Pero kung ano man po ang mga naiisip ninyo, ipanalangin na lang po natin, mga kababayan, na sana, para sa akin lang wag munang gawin ito ng Diyos sa Kanya. Ang alin? Ang wish ni Cara David. Di ba? Para sa akin. Bakit? Mas masarap pong pagbayaran niya ang kanyang kasalanan. Ibig ko sabihin, mas masarap po sa pakiramdam natin, mga kababayan, ang makita ho natin siyang nagdurusa sa kulungan dahil sa mga nagawa niyang kasalanan. Sabihin na natin hindi siya kasama sa mga nakawan na yan. Kunwari lang, sabihin natin ganun. Sabihin natin ganyan, totoo nga wala siyang kinalaman sa korupsyon. Pero, ang kapabayaan po, nagampanan niya. Napabayaan niya na nangyari ang napakalalang korupsyon sa ating bansa. Ginamit pa ang flood control project Systematic corruption. Nilagay nila ang isang korupsyon sa isang proyekto Di ba, mga kababayan? Ganun lang kasimple mangurap. Kunwari, meron kang proyekto. Ano yun? Di flood control kasi kita natin ang kamay nila. Ang grabe ang baha.
Ganyan po. Pero, syempre, corruption po, mga kababayan, talaga ang pakay nun. Hindi po yung proyekto. Di mo ba, mga kababayan? Nakakaputang ina. Ha? Ang presidente pala di umano ngayon sa Pilipinas, mga kababayan, Batman. Ha? Hindi man lamang po nakapagtapos ng abugasya, hindi nga kahit nag-aral man lamang ng 2 taon tapos nahinto kasi di kinaya, wala. Ito patunay, as of April 26, Ralph Recto is a prominent Filipino politician serving as the executive secretary, not a practicing attorney. Di ba, mga kababayan? Ito naman po ang mga maaaring kaya niyang gampanan. Maaari lang, hindi pa tayo sure dyan, ha? Not a practicing attorney while his father was a lawyer. Recto's background, ito di umano yung kanyang background, is in commerce and economics. Di ba? Having served as Secretary of Finance. Ayan, mga kababayan. Commerce and economics. Ayan. Kaya siguro siya ang nakikipag-usap. Kayo naman. Baka yan naman ang rason ni Junior Bangag. Kayo talaga, oo. Meron naman pala, ekonomista naman pala itong mamang ito eh. Parang si Aling Maliit, ekonomista, di ba? Mahusay din na naging presidente. Hindi naman siya perfecto, pero kahit paano, masasabi natin na di hamak na mas mabuti yung kanyang administrasyon kaysa sa kay Bangag Junior. Di ba, mga kababayan? Kaya naman pala, ekonomista naman pala ito eh. Pero dahil sa kanyang pagiging ekonomista, kaya siguro napakaraming mga ipinapataw na buwis ngayon, mga kababayan. Sumobra naman na yata. Lumalabas na pangangwarta, money making na lang talaga, mga kababayan. Kulang na lang. Pati yung mga, pati yung mga, tawag nito, yung mga basurero, yung mga, tawag nito, yung mga walang sariling tahanan na natutulog dyan sa kalye, hihingan pa ng tax. Sabagay, may contribution din yan sila kahit pa paano. Kasi, wag mo sabihin, hindi nakapanghingi ng pera yan, manlimos. Tapos bibili ng ganito, ganyan. May patong yan may tax yan di ba? Di nakakaambag din pala yung mga yan, mga kababayan. Pero ibig kong sabihin, personal. Katulad po natin. Kulang na lang, pati yan, idamay pa ni Recto. Antindi mo, Mr. President, Recto. Ikaw na ang bagong bangag ngayon. Anak ka ng puta talaga, mga kababayan. Malayong-malayo po sila kay PRRD, mga kababayan. Napakalayo, taragis na yan. Pinagsabay ni Tatay Digong solusyonan ang problema sa Pilipinas. Gera sa Marawi, pandemya, COVID-19. Tapos, napakarami pang mga problema sa bansa tulad ng droga na sinulusyonan niya. Sabay pa niyan ang build. Di ba? Na napakarami niya napagawa sa loob ng 6 na taon lang. Napakarami. Pumantay sa dami ng nagawa ng ama ni Junior Bangag. Iba talaga si Tatay Digong. Mga kababayan, balikan po natin etong video, mga kababayan. Panoorin po natin. Comparison lang po natin si Tatay Digong at kay Junior Bangag, sa decision making o kahit sa mga simpleng pagdi-deliver lamang po ng kanilang mga gagawing plano
sa kanilang pamumuno. Ang layo ho ng diferensya. O eto po yung video, mga kababayan, panoorin po natin kung paano po magkanda bulol-bulol si Bangag sa kanyang eksplenasyon, mga kababayan, dito sa lumalalang krisis sa langis versus Tatay Digong na napaka galing po. Hindi ka magpapanik kapag kasi Tatay Digong ang maririnig mo magsalita tungkol sa problema, hindi ka magpapanik kasi alam mo na kaya niyang solusyonan. Kampante ka na yung sinasabi niya magkakatotoo, hindi man 100%, 80-90%. Di ba? O eto po, panoorin natin kung paano parang pinalamon ng basahan si Junior Bangag ni Tatay Digong, mga kababayan. O eto na, panoorin na po natin. Ng patuloy na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo at mga pangunahing bilihin, kagyat na umaksyon ng Malacanang para sa kapakanan ng sambayan ng Pilipino. 3 direktiba ang ipinalabas si Pangulong Rodrigo Duterte upang maibsan ang pasanin ng publiko. Una, inatasan ni Pangulong Duterte ang Department of Trade and Industry na pakilusin ang mga surveillance team at hulihin ang mga pagsamantalang negosyante na lumalabag sa itinakdang presyo ng bilihin. Pangalawa, ay inatasan ni Pangulong Duterte si Labor Secretary Silvestre Bello III na alamin kung dapat itaas ang minimum wage ng mga manggagawa sa bawat rehiyon. At pangatlo, ay inatasan ng Department of Energy na maghanap ng murang langis sa mga bansang hindi miyembro ng OPEC kabilang ang Russia. Just make sure that you realize and understand the importance of oil and how it would affect all nations. Ang isang napakalaking nangyari ay ang pagtaas ng presyo ng langis. At ito ay talagang mahirap natin sagutin at gawa ng paraan dahil wala tayong control dyan. Oil will do what it will do. The markets will behave in the way that they behave. No one, not even the producers, have control over the world price of oil. All that we can do is to compensate our people and to support our people so that they have some assistance in the face of this. O ano na? Ha? Nagkabulol-bulol niya, Nyor. Ha? Hirap na hirap ka, no? Mahirap ba? O ba't mo pinasok? Ha? Ang pagiging presidente kung hindi mo naman pala kaya. Ay, asan ka ngayon? Nasa La Mierda o nasa opera? Baka naman na ino-operahan ka na at di mo na talaga kaya. Kasi talagang acting president na. Ha? Ang ginawa ninyo kay Ralph Recto. Hindi lang isang simpleng caretaker, kundi acting president na talaga. Aba, nagulat kami ron ha? Binulaga tayo, mga kababayan. Ginulat tayo ni Junior. Sandali. Eto na ba yun? Nagtatanong lang naman po. Nagtatanong lang ha. Hindi po kami nagpaparatang. Talaga? Kasi di ba, ang daming mga picture nun kasama ni Recto kung sino-sino. Siya na po ang nagpupulong. Siguro busy ang Pangulo. Busy. Busy sa intindihin yung sakit niya. Natatakot lamang po ang taong bayan, Mr. President. Sino ba tatawagin ko sa dalawa? Si Marcos o si, o si Recto? O sige, mga presidente. Natatakot lang po ang publiko na baka yung kabangagan ng isang presidente doblehin nitong isang acting presidente.
Ganyan po kasi ang tingin na ng publiko sa inyo. Bangag ang puno, bangag lahat hanggang sa mga bunga. Ha? Di ba mga kababayan, bakit? Hindi ba totoo? Ha? Eh nagtatanong na naman po ako, hindi ba totoo? O kung hindi, edi mali ako. Pero kayo na lamang pong humusga mga kababayan. Dito po sa susunod na pag-uusapan po natin. Etong ipinatupad po ng CIDG ni Papa John Vic. Papa John Vic. Papa John Vic. Anak na to siya. Makapiright tayo nito. O ito mga kababayan, no? Basahin ko na lang. Meron pong video pero hindi ko po ipapanood sa inyo direkta dito po sa dito sa screen ko. Baka makapiright. Hindi po galing to sa SMNI eh. Igaganto ko na. Kita nyo pa rin po naman. Okay, o basahin ko muna para mas madali po nating maintindihan. Ito nga panonoodin po natin video. Utay-utayin po natin. Ganun ba? Reactionan po natin. Okay? Naghahalo ng semento. Tinikitan dahil walang t-shirt. What? Uy, delikado. Delikado yung mga trabahante, mga manggagawa natin na mapahubad ka lang ng damit. Nakita ka ng pulis dyan. Tikitan ka, lalala po lalo ang korupsyon nito, mga kababayan. Siyempre, matatakot po sa mas mahal na ticket. Anong gusto mo? Sabihin ng polis, kunwari lang naman to kunwari lang naman to at pwedeng mangyari to. Anong gusto mo? Magbabayad ka nitong ticket na halagang 500 o bigyan mo na lang ako ng 200. Pwede naman yan. Bakit? Hindi ba nangyayari yan? Ang dami buhaya sa kalsada. Diyos ko po, LTO, karami po. LTO. Hindi naman po, sorry sorry, hindi ko, wala akong nakita sa mga LTO. Ewan ko lang kung kayo may na-experience kayo. Ako wala sa LTO, pero mga buhaya sa kalsada, ang mga nakakuli asul na yan, ako po. Minsan nga, pinapara ako, lasing pa eh. Ano violation ko? Nasa kalsada naman ako. Wala namang traffic light dyan. Paparahin ka, amoy alak. Kulang lang pala ng putang ina. Kita nyo na, dahil sa walang t-shirt, naghahalo ng semento, ipangtatapal niya siguro sa bahay nila, hinuli po, mga kababayan, tinikitan. Ito na yung video. Panoorin po natin, himay-himay lang po natin mga kababayan, para hindi po tayo makapiright. Alam niyo na po, hindi po atin itong video, hindi po ito galing sa seminary, okay? Ayan, ganyan natin. Ayan. Mas maganda itong ganito para mautay-utay ho natin. Ayan na. Ito na ho. Pakinggan po natin si ate. Ayan. Nakikinig kami sa radyo, nakikinig kami sa balita, ang power sa kalsada lang. So, hindi naman to public na daanan. Dapat po meron po talagang abiso. Bakit po ano po yung Abiso nito, ma'am. Ganito po. Siyempre, nag-aalis po ng bahay. Nag-ahalo lang. Ito lang naman sa gilid. Hindi naman nakapublic na ano yan. Nagtitikitan. Dapat po magkaroon po kayo ng abiso. Dahil daw po saan, ma'am? Bakit po dito? Nakahubad daw po. Okay. Siyempre, mag-ahalo ka. So, sobrang init ngayon. Kaya ito lang naman po yung bahay namin. Sino ang nagkahubad? Johnny. Simple na bahalo mo yun. Ano po binigay sa inyo? Wala. Ayan, ticket po. Ano daw po gagawin namin sa ticket? Ay, syempre, babayaran namin yan doon sa munisipyo. Alam niyo naman kung magkano. Hindi po namin alam kung magkano. Wala nga pong abiso. Dapat po may abiso, di ba? First offense, second offense, third offense. Dapat may ganun O kaya may warning. Hindi po kagad ticket. Sa kanila, ticket agad Warning po dapat kaagad. So, ma'am, hindi niyo po alam na bawal na Parang sa Davao lang, mga kababayan. Parang sa Davao lang. Diba? Nagbibigay ng abiso. Kapag kayo, yung first time nyong natungtong ng Davao, lumapag yung eroplano. Sino po sa mga first time dito na nakaranas, yung nung unang punta nyo po ng Davao City, na mismong ang eroplano pa nga nag-aabiso. Lalapag na po tayo sa Bangoy International Airport sa Davao City. Mahigpit na ipinagbabawal po ang paninigarilyo. Ayan. Sa Davao City. Di ba may ganon? Pero ito, sabi ni nanay, wala daw abiso, dire-diretso huli.
ticket ka agad. Hindi po nila alam kung magkano. Ipagpalagay na lang po natin na 500. Aba, kamahal na nga ng bigas. Kamahal na nga ng gasolina. Mabuti na lang sana yung 500 yung pambiling bigas ng pobre. Pambili nila ng pambili nila ng gasolina kung meron man silang trabaho. Di po ba mga kababayan, magagamit po yung kanilang motosiklo papuntang trabaho. Anak na tuta, sayang. Hindi man lang nagbigay ng abiso. Sayang yung 500 ng tao. Dapat mag-abiso ho kayo. Ano ba? Ang sinabi lang kasi ni John Vic, kung sa naalala ko lang mga kababayan yung mga mag-iinom sa tabing kalsada, pampublikong lugar, lalo na't merong patwalk, daanan ng tao, tapos doon nag-inuman, nakakaabala na ho sila. Yun, ang pagkakaintindi ho namin. Okay kami ron, nangyari ho yan sa panahon ni Tatay Digong. Hanggang ngayon sa Davao City, ganyan. Di ba, mga kababayan? Sanay kami dyan. Okay kami doon sa'yo, John Vic. Pero, pati ba naman ito naghahalo ng semento? Siguro naman, lagyan po ninyo ng kaunting, tawag nito, barrier ba? Hindi, barrier limitasyon, yan. Lagyan nyo po ng limitasyon. Yang inyong ipinatutupad, si IDG. Hindi yung pati yung naghahalo ng semento. Napakainit Ang init ng panahon ngayon. Kung may edad na, ayon sa pagkakaalam ko, kung di ako nagkakamali, asawa yata ni nanay yung lalaki. Panoorin po natin ulit yung video para masabi, para baka marinig po natin na sabihin niyang asawa niya yung lalaki na hinuli. Ganito po, bawal, alam po Sandali. Video. Ayan. Ulit. namin. Ayan. Alam po namin na bawal. Doon sa mga public na ganyan, katulad yan, nakikita ka. Ito lang naman pag ang bahay namin, natural lang po. Dapat po ba yun? Dapat nagpapabisa sila. Bawal din sa mga ispingitan nyo na maghubad. Alam po namin, bawal uminom. Bawal bawal yung mga pero ito lang po yung bahay namin. Ito lang po, ang ibig pa yun, pag nandito ka na nakahubad. Bawal na? Bawal na po ba yun? Diba? Kalalabas na mo, lang ng itikitan, dapat po may aviso kayo. Kung kaya nga siya narobad kasi may ginagawa niya. Yes po. Opo, ano po ba yung ginagawa niya? Ayun nga po, naghahalo. Naghahalo po. Alam gusto nyo, mahimatay ng tao habang naghahalo. So sobrang init po, kailangan din po yun. Madalas po ba sila mag-ikot, ma'am? Hindi nga, ngayon lang. Ngayon na sila ng bigla. Dapat may abiso kayo. Hindi yung biglang Looban pala yung bahay nila, mga kababayan. Iskinita. Medyo distansya pa po yung pinaka main road. Looban. Doon po naghalo ng semento. Hindi naman daw po nakaharang sa mismong daanan. Kumbaga sa lugar pa rin po nila, ikapirasong lugar nila na yon. Ano palang gusto nila sa sala? Sa loob ng kusina. Yan ba gusto nila? Hoy, si IDG! Anak ka ng tuta, palpak na naman! Wala ba kayong memo na ibinaba? Lagyan niyo naman po ng limitasyon yung inyong ipinatutupad. Okay na nga Gumanda na Okay na Okay na sana Akala namin matino na Bangag pa rin pala. Alak ka ng kamote talaga, John Vic. Papa John Vic. Anyari sa'yo? Hindi mo ba binigyan ng maayos na instruction ang buong kapulisan? Papa John Vic. Hindi ka ba nagsabi?
sa PNP chief na ito, dapat ang gagawin nila ha. Hanggang dyan lang sila. Pag nasa looban na, yung iskinita na talaga, wag ninyo nang pasukin, baka makagat pa kayo ng mga nakataling aso dyan. Okay na yan, lugar naman na iskinita na yan eh. Punta dadalihin pa talaga, kailangan no? Saan bang lugar ito nangyari? Tagalog, palagay ko, syempre, dito ho yan sa NCR. Pero, hindi po natin malaman, mga kababayan, kung saan parte sa NCR. Ito pa. Hindi yung bigla kayong umaano. Ay, natural. Karapatan nyo yun eh. Karapatan natin yun. Hindi yung karapatan nila lang. Oo, may otoridad kayo. May karapatan kayo magpabawal. Magbawal kayo, manghuli kayo. Pero sir, eto lang hindi pa po kitang-kita sa public, sa public. Ayan lang, nasa gilid lang. Eto lang po yung bahay namin. Diba? Karapatan po namin magbigay ng opinion. So, ang kailangan lang po namin dapat, abiso. Nakikinig kami sa radyo, nakikinig kami sa balita, ang bawal sa kalsada lang. So, hindi naman po public na daanan. Dapat po meron po talagang abiso. Bakit po ano po yung Abiso ito, ma'am. Ganito po. Siyempre, nag-aalis ko ng bahay. Nag-ahalo lang. Ito lang naman sa gilid. Hindi naman nakapublic na yan. Kitikitan. Dapat po magkaroon po kayo ng abiso. dahil daw po saan, ma'am? Bakit po hindi? Nakahubad daw po. Okay. Okay na. Naulit na, mga kababayan. Yun na yun. Diba? Nakahubad. Wala kayo maghuhubad. Nako, yung mga maliligo na mga lalaki sa labas ng bahay may gripo, huhulihin na ho kayo. Maliligo lang kayo ha. Dahil siyempre nabasa na kayo sa pagkarwas ninyo ng inyong motorsiklo, halimbawa lang ng inyong sasakyan, yung magkarwas ka talaga ng sarili mo sasakyan, mababasa ka talaga, hindi mo maiwasan yan eh. Kasi lalo na kung maliit ka katulad ko, gapang-gapangin mo yung mabasa ka talaga, ligo na lang diretso. Yun yung ganon na senaryo, mag-iingat kayo, hulihin kayo. Paano kung halimbawa, sa probinsya, sa amin, halimbawa, ganito. Uso sa amin to eh. Alam niyo po yung motor, tapos may sidecar na hindi naman po close. Hindi naman siya matatawag na tricycle. Tawag sa amin yan, bukakang. Yan tawag sa amin yan eh. Mga naliligo ho ng dagat. Basa. Sa amin, malapit na ng dagat eh. Ligo ng dagat. Tapos pag uwi, nakahubad na ng damit kasi nakasakay na lang sa bukakang. Uhulihin na rin yan. Mag-iingat kayo sa mga ganyan. Baka may mga gumagamit yan dito sa NCR. Nako. Ulihin kayo. Ingat-ingat. Matitikitan kayo. Di ba, mga kababayan? Okay, so hanggang dito lang po. Maraming salamat. Mag-iingat kayo lagi at higit sa lahat. Mahalin po natin ang Pilipinas. Duterte, 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 Duterte. BBM, BBM. BBM, BBM.